Kapag mataas ang hairline, pwede ba yung semi-kalbo? Start muna natin sa number 8 na clipper guard kung mabibilog natin. Mukhang mahirap bilugin kapag masyadong mahaba ang clipper guard. Kailangan siguro natin ng mas maikli ng konti. Kaya gumamit tayo ng number 6 na clipper guard. Kapag ganitong medyo mataas na ang kanyang hairline, lalo na rito sa may parting noo, siguro hindi na natin lalagyan ng line up yan. I-taper lang natin yung gilid pagkatapos nating isimikalbo ng number 6 na clipper guard. May mga magre-react na naman dito sa ating ginawang gupit. Sasabihin na naman nila hindi binagay sa ulo yung gupit na ating ginawa. Ito pong ating gupit na ginawa ay customer request or gusto ng ating client. Kaya siya pa rin ang masusunod sa gupit na ating gagawin para sa kanya. Suggestion lang tayo. Yun ang napaka-importante. And then gamit tayo ng number 2 na clipper guard para magawa nating taper ang gilid nito. Kapag nag-suggest naman tayo, syempre, siya pa rin yung masusunod kung ano yung gusto niyang gupit. Gamit tayo ng trimmer, gawa tayo ng pinakang guideline. Nipisan na rin natin yung patilya, guhitan natin yung likod ng kanyang tenga at nipisan na rin natin ang gawing likod nito. Gamit tayo ng 0.5 na clipper guard sa paunti-unting pag-blend. Yan yung isa sa mga importante kapag tayo ay nagbe-blend or ginagawa nating fade yung kanyang patilya sa ganitong klase ng gupit. Ganon din sa likod. Kapag ginamitan natin ng 0.5 na clipper guard, pwede natin tanggalin yung clipper guard at i-zero half or zero close natin para wala na tayong babalikan. And then basain bago natin ahitan. Kapag katapos niyan, di okay na. Semikalbo na naka-taper ang gilid. Hindi na natin naahitan yung parting noo. Ito yung customer request. Ito talaga yung gusto niyang gupit. Kaya sa mga magko-comment dyan, sa magre-react ng kung ano-ano ang kanilang sasabihin, pinapaalala ko lang po na ganito ang kanyang gustong gupit. Maraming salamat mga kabarbero sa inyong panonood. Hindi po siya malungkot nakangiti nga po Pinapaalala ko lang sa inyo.